Nasa modernong panahon na tayo mga kapwa listeners. At tiyak naman ako na hindi na rin kayo siguro naniniwala sa mga history tungkol sa kulam. Siguro meron pa rin namang naniniwala, pero kaunti na lang. Maging ako rin naman po, Sir Van, ay talagang hindi naniniwala doon. Lalo pa at isa akong relihiyosong tao. Hanggang sa may isang naging kapitbahay kami na kung saan parang nagpapatunay sa akin na totoo ang mangkukulam. Itago mo na lang ako sa pangalang Joanna. Lumipat kami ng pamilya ko sa isang lugar, which is doon nagtatrabaho ang asawa ko. Nag-apartment lang kasi kami at wala kaming sariling bahay at lupa. Kaya tuwang-tuwa ako nang malaman na unti-unti mula sa ipon namin ng asawa ko ay nakabili kami ng lupa. At kahit papano naman, Sir Van, ay nakapagpatayo siya ng may kaliitang bahay lang. Pero sapat na rin yon para may masabi kaming amin talaga. Maliwalas ang lugar. Medyo liblib nga lang. Pero hindi naman yung typical at masasabi na talagang sobrang liblib na dahil sa marami pa rin namang kabahayan. Pagbaba namin sa tricycle, ay natuwa na ako agad na makita ang bahay namin. Dahil sa wakas, Sir Van, ay masasabi ko na may sarili na rin kaming bahay at hindi na umuupa. Papasok na sana ako nang makita ang isang babae na halos nasa tabi lang ng bahay. May kaunting distansya lang naman yon, Sir Van. Nakatingin siya sa amin. Hindi naman masama yung tingin niya, pero sobrang creepy at kinilabutan talaga ako. Tinanong ko ang asawa ko kung sino yon. At ang sabi niya ay yun daw ang may-ari ng lupa na binili niya. Binulungan niya rin po ako, Sir Van. At ang sabi niya ay wag ko raw pansinin ang babaeng yon at wag ko siyang masyadong dikit-dikitan dahil may usap-usapan na mangkukulam nga raw siya. May minsan daw kasing namatay na tao sa lugar at usap-usapan na siya raw ang huling nakalaban nito bago siya matubuan ng kung ano-ano sa katawan. Matapos nun ay namatay. Tumango na lang po ako at the same time ay binaling ko na lang ang atensyon sa pagbubuhat ng mga gamit namin. Okay lang naman po nung una. Wala naman akong nakita o na-sense na kakaiba talaga sa babae. O siguro dahil hindi ko naman masyadong pinapansin ang galawan niya. Dahil hindi naman po ako ganong tao, Sir Van. Hindi ko kasi intensyon na makialam pa sa buhay ng iba. Nakikita ko siya minsan na nagwawali sa bakuran nila. At nakikita ko rin yung mga nag-uusap-usap sa katabing kantina lang namin. O kung minsan ay naririnig ko ang usap-usapan ng mga taong napapadaan sa bahay. Tumitigil sila minsan sa bahay namin at maya-maya ay magbubulong-bulungan na. Minsan nga sa tuwing bumibili ako, ay tinatanong nila ako kung wala daw bang ginagawa sa amin ng babaeng yon. Ang sabi ko naman ay wala. At sabi nila na ayun nga po, Sir Van. Mangkukulam daw ang babaeng yon at iwas-iwasan ko daw. Tinanong pa nga ako kung bakit sa dami ng lugar ay doon pa kami sa tabi ng bahay na yon nagpatayo ng bahay. Pinapahamak lang daw namin ang sarili namin. Sabi pa ng isa ay kung bibigyan man niya ako ng pagkain o kahit na anong ulam ay wag ko raw tatanggapin yon dahil baka isa sa miyembro ng pamilya ko ang madali niya. Tumango na lang po ako nun at matapos ay umalis na. Pagkaraan ng ilang araw ay may isang beses na kung saan inabutan ng babaeng yon ang anak ko ng ulam sa gate namin. Pumunta agad ako doon at ako ang kumuha sa inaabot niya sa anak ko. Naamoy ko ang sarsa ng niluto niyang kaldereta. Ngumiti siya sa akin at masasabi ko naman na magaan naman pala ang aura niya. Kahit na parang sobrang creepy talaga sa una ang dating ng paningin niya. Nagpakilala siya sa akin at siya raw si Tere. Nasobrahan niya raw kasi ang ulam na niluto niya kaya binigyan niya kami. Pumasok agad sa isipan ko yung sinabi ng mga nag-uusap sa kantina
tungkol sa pag-aabot niya ng ulam. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ay nagsalita si Tere. Ang sabi niya ay huwag daw akong mag-alala dahil walang kulam yon, kagaya ng iniisip ko. Malinis daw ang intensyon niya sa amin. Para akong napahiya sa iniisip ko, Sarban. Kaya tinanggap ko na lang yung ulam. Ilang araw pang lumipas ay nakaklose ko siya. Mabait naman siya sa akin at talaga nakakasundo ko siya sa iba't ibang bagay. Pero sa pagiging close namin, doon na nagsimulang idamay na rin ako ng mga matatabilang dila sa amin. Ang sabi nila, ayon sa naririnig ko, ay maging ako na raw ay isa ng mangkukulam. Sa tuwing bumibili nga ako, ay ako mostly ang nagiging topic nila. Nananatili lang akong tahimik, Sarban. At kahit gustuhin ko pang lumaban, ay naisip ko naman na mas lalo lang pinapatunayan na totoo ang binibintang sa akin. Kung sakaling patulan ko man ang mga matatabilang dilang makitid ang utak. May isang beses na magkasama kami ni Tere. Habang nagkukwentuhan, may galit na babae ang bigla na lang patakpong lumapit sa amin at hinablot sa buhok si Tere. Nakilala ko na agad kung sino yon dahil yun ang isa sa mga nagchichismis sa akin na nangchichismis din kay Tere. Patuloy niyang sinasabunutan si Tere at sinasabi niya na kinulam daw nito ang anak niya kaya ito nagkasakit. Sa inis ko ay hinablot ko na rin ang buhok ng babae at sa galit ko na rin siguro ay hindi ko na malayang nasampal siya. Mabuti at may umawat sa amin dahil kung hindi baka umabot na kami sa demandahan at patayan, Sarban. Kinagabihan, nang nagpaalam sa akin si Tere na uuwi na sa bahay nila, ay sabi niya pagbabayaran daw ng babaeng yun ang ginawa niya sa akin. Nasuntok niya kasi ang kabilang pisngi ko, Sarban, nang hindi ko inaasahan. Galit na galit siya sa ginawa sa akin ng babae na mas talo pa niya ako. Sabi ko ay hayaan na lang at bukas na bukas ay idedemanda ko siya. Pero sabi niya sa akin ay hindi raw madadala ang babae sa simpleng demandahan lang. Umalis na siya pagkasabi niya nun. Nagising po ako ng gabing yun din nang marinig ang grabing alulong ng mga aso namin. Kahit pa yung asong nasa loob ng bahay ay umaalulong. Sa tuwing pinapagalitan ko naman yun, ay titigil siya pero maya-maya ay aalulong na naman at titingin sa bandang bintana. Dahil sa kuryosidad, ay sumilip ako sa bintana at dahil sa liwanag ng buwan na nagsisilbing ilaw, ay may nakita ako mula sa bubungan nila Tere. Pa-flat kasi yon, Sarban, at pwedeng pumunta doon kung gugustuhin man. Nakita ko at nakilala ko agad ang figura ng isang tao. Para siyang may sinasambit na kung ano at tumutuwad-tuwad sa may buwan. May hawak din siyang kandila na tinataas-taas niya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng kaibigan ko, Sarban. Pero dahil doon ay kinilabutan na ako. Sinubukan ko ulit pagalitan ng aso ko. Pero dahil siguro sa napalakas ang boses ko, ay biglang tumigil si Tere sa ginagawa at biglang tumingin sa gawi ko. Dahil doon bigla akong sinara ang bintana at pumunta na pabalik sa loob ng kwarto at natulog na. Kinabukasan ay kinausap ko si Tere kung anong meron sa ginagawa niya kagabi. At ang sabi niya lang sa akin ay nagdadasal daw siya. Dahil sa yun daw ang nakasanayan sa relihiyon nila. Hindi na ako nagtanong nun dahil sapat na rin naman ang sagot niya para sa akin. Wala naman kasi akong karapatang questionin ang relihiyon nila kung gano'n na talaga ang nakasanayan nilang paniniwala. Sa hapon ding yun, nang binala ko na pumunta na sa barangay, ay pinigilan ako ni Tere. Hayaan ko na raw dahil karma na ang bahala sa kanya. Hinawakan niya ako sa may kamay at nginitian pa. Kinabukasan ay naging usap-usapan na sa lugar na ang babaeng nakalaban namin ni Tere ay dinala daw sa ospital. Nagsusuka daw kasi ito ng iba't ibang insekto. Yung iba, sinasabing kinulam daw siya ni Tere.
At yung iba naman na siguro yung may galit na rin naman talaga sa kanya ay sinasabing dapat lang daw yun sa matatabi lang dila. Sinabi ko yun sa asawa ko, Sir Van, at sabi niya ay hayaan ko na raw. Ilang gabi na ganun palagi ang nakikita ako sa ginagawa ni Tere. Palagi akong nagigising 10 oras ng gabi dahil nga sa palaging pag-alulong ng aso namin. At sa tuwing titingin ako sa bintana ay nakikita ako si Tere na palaging ganun ang ginagawa. Napapansin ko ay palagi siyang pumupunta sa taas ng bubungan ng bahay niya kada kabilugan ng buwan para magdasal. May isang beses na hindi na ako nakatiis pa at ginising na ang asawa ko. Pinakita ko sa kanyang nagaganap at ginagawa ni Tere. At sabi niya sa akin ay wag na raw akong lalapit pa ulit kay Tere. Dahil sa hindi raw dasal para sa kabutihan yon. Dahil dasal daw yon na nakagawian nila para kumulam ng isang tao. May hinala rin daw kasi ang asawa ko, Sir Van, na siya ang gumawa nun sa babaeng nakaaway namin. At siguro tama nga po ang hinala ng asawa ko. Dahil ilang linggo lang ay nalaman ko na patay na ang babaeng nakaaway namin ni Tere. Matapos ang pangyayaring yon ay medyo iniwasan ko na nga si Tere. Dahil parang ako rin ay nakumbinse sa sinabi ng asawa ko. Dahil sa magmula nang namatay ang babae ay doon na rin siya tumigil sa ginagawa. Hindi ko na siya nakikitang nagdadasal sa taas ng bubungan niya kahit na kabilugan ng buwan. Tinanong ko siya minsan kung bakit hindi na siya nagdadasal. At ang sabi niya sa akin ay dahil sa tapos na raw. Tapos na raw ang pagdadasal niya para sa isang tao. Natigilan ako sa sinabi niya. Pero alam ko na agad na ang taong sinasabi niyang dinadasalan niya ay ang babaeng nakaaway namin. Hello po, Sir Van. Kumusta po? Ako po si Mara. At medyo natatakot po ako habang sinusulat ito. Kasi ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari sa bagong bahay namin. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Noong nakaraan po, ay lumipat kami ng pamilya ko sa bagong biling bahay ni Papa. Yun kasi ang alam lang ni Papa na medyo kinaya ng budget nila ni Mama. Kaya doon na kami tumira. Nakikitira lang kasi kami sa lola ko noon. At bilang marami ng bulong-bulungan sa paligid na kung bakit daw may asawa na at pamilya na si Papa, ay nakaasa pa rin siya kay lola. At doon pa kami tumitira. Yun ata ang naging dahilan din kaya naghanap si Papa ng bahay para sa amin. Unang gabi namin sa bahay, Sir Van, ay hindi ako mapakali. Parang sobrang bigat kasi ng ambience ng lugar. O siguro dahil hindi pa ako sanay sa paligid ng bahay. Dahil nga sa unang gabi pa lang naman namin doon. Tahimik lang kasi, Sir Van, maliban sa tunog ng kuliglig. At wala rin masyadong dumadaan na sasakyan. Hindi tulad ng kinalakhan at nakasanayan kong lugar. Habang nag-aayos ako ng kwarto at matutulog na, ay napansin ko na may parang padaan-daan na anino sa labas ng kurtina. Hindi pa po kasi nakasara noon ang pintuan ko, Sir Van. Palakad-lakad siya. Pakaliwa, mamaya ay pakanan naman. Akala ko si Mama, kaya hinayaan ko lang. Pero sa pagdaan ng anino pa kanan, ay bigla namang pumasok si Mama sa kaliwa. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya, kasi nga ay kanina pa siya palakad-lakad. Pero kumunot ang noo niya. Ang sabi niya sa akin ay ngayon pa lang naman daw siya pumasok dahil kakagaling niya lang sa kwarto nila ni Papa at chinek lang ako bago siya matulog. Hindi ako nag-isip ng kung ano-ano at pinagsawalang bahala na lang yon. Siguro kasi ay guni-guni ko lang naman yon. Sa gabing yun ay hindi ako nakatulog. Siguro ay dahil sa namamahay lang ako. Tsaka pakiramdam ko rin ay nakatulog ang kalahating katawan ko at ang kalahati naman ay gising. Alam niyo yung tulog ka pero yung diwa mo ay parang gising at parang nagmamasid sa paligid. Ganun po ang nararamdaman ko. Nakatagilid lang po ako noon at nakaharap sa bandang divider.
Pagkaraan naman ng ilang saglit, ay para na rin akong dinalaw ng antok. Pero nanaginip naman ako ng napakasama. Naroon ako sa bahay, sa labas ng bahay, at nagtataka ako dahil wala ang mama at papa. Tinatawag-tawag ko sila pero hindi ko alam kung bakit hindi sila sumasagot. Hanggang sa narinig ko ang iyak ni mama sa loob. Dali-dali ako nung pumasok at pagbukas na pagbukas ko ng kwarto ay nakita ko ang mama ko na nakayuko. Pero hindi ko sigurado kung si mama ba talaga yon. Dahil mahaba naman ang buhok ng nakita ko. Samantalang si mama ay maikli ang buhok. Hindi ko alam kung bakit tinatawag ko pa rin siyang mama kahit na alam kong hindi siya yon. Pagtapik ko sa balikat niya ay unti-unting tumigil ang iyak niya at unti-unti rin siyang tumingin sa akin. At gano'n na lang ang pagka-estatwa ko nang makita na hindi yon ang mama ko. Isang babae, Sir Van, naduguan ang muka, luwa ang mata niya at nakangiti sa akin. Sa takot ko ay sumigaw na ako noon hanggang sa naramdaman ko ang malakas na pagsampal sa mukha ko. Humahangos akong gumising noon nang makita ko ang kapatid ko na kasama ko pala sa kwarto. Ang sabi niya sa akin ay nagising daw siya dahil umuungol ako at binabangungot daw ako. Humahangos kong ikinuwento sa kanya ang panaginip ko, Sir Van. Kaya naman hindi kami nakatulog nung gabing yon. Pumunta na lang kami sa kwarto nila mama at nagtaka ako dahil maging sila rin ni Papa ay hindi pa tulog. Ang sabi nila sa amin ay kung ano raw ang ginagawa namin at bakit hindi pa kami matulog. Sinabi ko sa kanya yung panaginip ko at sabi nila ay hayaan ko na raw dahil baka epekto lang yun ng pamamahay ko. Maging sila din daw kasi, Sir Van, ay hindi rin pala makatulog dahil sa namamahay din pala sila ni Papa. Siguro ay around 12 na nang makatulog kami kaya naman tanghali na nang magising. Habang nagkakape kami sa kusina, ay narinig ko ang malakas na takbuhan sa taas. May parang mini second floor kasi ang bahay na yon, Sir Van. Sinabi ko naman na baka yung mga kapatid ko na naman yon. Sinisigawan ko sila na tumigil sila dahil sa nakakaistorbo. Pero biglang lumitaw ang tatlo kong kapatid na kakapasok lang sa pintuan. Nakahawak sila ng bola, Sir Van, at pawis na pawis. Tinanong ko sila kung saan sila nanggaling at kung bakit sila nag-iingay sa taas. At ang sabi nila ay kanina pa raw sila nasa labas at kanina pa raw naglalaro. Nagkatinginan kami nila mama. Sabi ko pa nga na kasi rinig na rinig namin na may nagtatakbuhan kasi sa taas eh. Kumpleto naman ang mga kapatid kong galing sa labas. Kaya nagtataka ako kung sino ang nagtatakbuhan sa taas. Akala ko ay coincidence lang yon dahil sa parang nag-e-echo rin ang ingay ng mga bata sa labas ng bahay. Kaya hindi ako nag-isip na kung may something ba sa bahay. Isang araw, Sir Van, ako nung naiwan sa baba kasi inaasikaso ko pa ang schoolwork ko. Sila mama naman ay tulog na. Tahimik lang po ang paligid noon at tanging yung laptop ko lang at yung electric fan ko ang nag-iingay. Sa kalagitnaan ng pagtitipa, ay biglang nagpatay sindi po ang ilaw. Akala ko glitch lang o something na baka nag-brownout tapos bumalik din. Pero hindi ganun ang nangyari dahil sa nagpatay sindi ang ilaw at namatay na yon. Hindi ako nagpanik nun at akmang nang kakapain ko ang cellphone ko ay dumapo ang tingin ko sa isang glowing figure na parang nakaupo sa may tabi ko. Sa takot ko ay hindi ko na po tinuloy na kapain ang cellphone ko at sumigaw na lang. Pumikit na rin po ako dahil sa takot ko. Hanggang sa para kong nakita ang isang ilaw na tumatama sa mata ko. Pagmulat ko nun ay nakita ko na wala na yung umiilaw na puting figura sa harapan ko. Nakita ko na lang nun si mama na hawak-hawak ang solar at nasa may hagdan. Tinututok niya sa akin ang liwanag ng solar at agad na lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw ako sumisigaw.
At kahit nanginginig ay sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Hindi po naniwala sa akin ang mama ko, Sir Van. Dahil sabi niya ay wala naman daw siyang nakita na umiilaw na figura sa harapan ko. Pinilit ko talaga ang nakita ko. Kasi mismong nasa harapan ko na yon. At alangan naman na namamalikmata pa ako. Pero sa huli ay hindi po talaga naniwala ang mama ko. Dahil sabi niya ay tinatakot ko lang daw ang sarili ko. At tinatakot ko siya. Sa kwarto po ako nila mama natulog, Sir Van. At nakipagsiksikan na lang. Kinabukasan ay parang ayokong lumabas sa kwarto nila mama. Dahil para akong na-phobia sa nangyari. Sa isip ko kasi ay baka makita ko na naman yon. Pero wala akong choice kung hindi ang pumasok nun. Dahil nga nag-aaral naman ako. May time na nakikita ko naman ang kapatid ko na nakaupo at nakatingin sa may pintuan. Sa tuwing tinatanong ko siya kung anong tinitingnan niya, ay sinasabi niyang huwag ko raw pansinin yon. Dahil wala lang daw. Pero hindi ko mapigilang kilabutan sa ginagawa niya. May isang beses kasi na nagising ako at nakita siyang nakaupo sa higaan niya. Narinig ko na may kung anong palakad-lakad sa labas ng pinto. Sinabi ko naman sa kanya na kung bakit hindi niya yun pagbuksan dahil baka si mama yun. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Matulog na daw ako dahil hindi raw yun si mama. Dahil kung si mama man daw yun ay bubuksan niya sana ang pinto. Ang sabi pa ng kapatid ko na umalis na raw siya at huwag kaming gambalain. Natakot ako sa inasta niya. Pero hindi na ako nagtanong kung sino ang pinapaalis niya. Dahil baka may masabi pa siyang mas lalo kong ikatakot. Isang araw, Sir Van, habang papauwi kami ng kapatid ko, ay doon niya ako kinuwentuhan. Pero wag daw akong matatakot. Ang sabi niya ay maski rin pala siya ay may napapansin na talaga sa bahay magmula nang tumira kami doon. At hindi niya lang sinasabi sa amin dahil baka hindi rin naman siya paniwalaan. Dahil ako nga raw na kinukwento kay mama ang mga na-experience ko ay hindi ako pinaniwalaan. Paano naman na sana kung siya raw? Yung kapatid ko po kasing yon, Sir Van, ay mas malakas po ang pakiramdam sa mga bagay-bagay kaysa sa akin. Hindi ko nga po alam kung totoo na may sixth sense siya o bukas ang third eye niya. Kinuwentuhan niya po ako sa nahahalata niya sa bahay na siya rin pong isishare ko sa inyo. Ayon sa kanya, unang dating pa lang namin sa bahay ay nakita na niya yung babae na nasa taas ng bintana sa second floor. Sa malapit lang daw sa kwarto namin. Nakatingin daw siya sa amin nung pinapasok na namin ang kagamitan namin sa bahay. Pero hindi yun pinansin ng kapatid ko. Habang tumatagal daw, Sir Van, ay napapansin niya raw ang babae na yon na palaging nagpaparamdam sa kanya. Yun nga daw time na binabangungot ako at ginising niya ako ay nakita pa raw niyang babae na hinihila ang dalawang paa ko. Kaya nagdasal siya at sa kanya ako niyugyog. Pero hindi daw ako nagigising kaya umabot na sa point na sinampal na niya ako saka ako nagising. Pag-uwi namin sa bahay ay nabungaran na namin ng kapatid ko sila mama at papa na nagkakape sa lamesa at may pinag-uusapan. At nang makita kami ay halatang nagulat pa sila. Tinanong ako agad ni mama kung saan daw ako dumaan kanina at hindi nila napansin. Sabi ko agad na kakauwi ko lang naman. Hindi ako pinaniwalaan nila mama nun. Ang sabi niya ay umuwi nga raw ako at nakausap pa raw nila ako. Sabi ko na hindi. Umabot sa point na ginamit ko pa ang kapatid ko para patunayan na totoo ang sinasabi ko. Ganun po ang gulat ko sa sinabi ni mama. Nakiusyoso kami ng kapatid ko at nalaman ko na kanina pa raw ako umuwi, bandang 3:00. Hindi daw ako nagsasalita nun, Sir Van, at dire-diretso lang sa loob. Paikot-ikot lang daw ako nun sa bahay at kapag tinatanong daw ako ni mama ay hindi daw ako sumasagot. Dumiretso daw ako sa may malaking body mirror sa sala at tumingin daw ako doon. Nilapitan daw ako noon ni mama at tinanong ako kung anong meron.
at kanina pa raw ako nananatiling nakatayo sa harap ng salamin. Ngumiti raw ako ng nakakatakot, Sir Van, at tumingin kay Mama. Hindi ko raw siya sinagot at dumiretso na sa taas. Yun din pala ang dahilan kaya namin nakitang nag-uusap si Mama at Papa. Dahil sa pinag-uusapan daw nila ang weirdong ginawa ko. Doon na nga po nagsimula na sa tuwing gabi ay naririnig namin nila Mama ang pag-iyak ng kung sino sa labas. Ang sabi ng kapatid ko ay ang babae raw yon na nagpaparamdam. Kung minsan nga ay takot na ako at sobra na ang panginginig ko at gusto ko nung lumabas ng kwarto para pumunta na sa kwarto nila Mama. Pero pinipigilan naman ako ng kapatid ko sa tuwing binabala ko yon. Baka daw kasi ay isapian daw ako ng babae at hindi na ako magising pa. May isang beses na dahil na rin sa kakakwento namin ng kaganapan kila Papa, ay may isang gabi na kung saan narinig na naman namin ang pag-iyak ng babae ay lumabas na si Papa ng kwarto. Sumisigaw na siya nun sa labas, Sir Van, sa may kusina. At sinasabi na tigilan na raw kami ng babae dahil sa hindi na raw kanya ang bahay na yon at sa amin na. Biglang bumukas nun ang pintuan ng kwarto namin at nakita namin si Papa na tinatawag na kami. Pumunta na raw kami sa kwarto nila at doon na matulog. Takot na kami nun, Sir Van, nila Mama at inihiling na nga namin kay Papa na sana naman ay ibenta na lang namin ang bahay at bumalik na kami sa bahay nila Lola. Mas mabuting tiisin na lang namin ang mga pinagsasabi ng mga tao kesa naman sa meron nga kaming bahay pero may kasama naman kaming multo. Tumanggi lang po ang papa ko at ang sabi niya ay wala na raw aalis dahil nga pinaghirapan daw bilhin ni Papa ang bahay at lupa na yon. Hindi na raw siya makakapayag na apihin pa ng mga tao dahil sa pagod na raw siya. Ang sabi niya ay gagawan niya raw ng paraan para mapaalis ang nananahang kaluluwa sa bahay na yon. Kinabukasan lang po, Sir Van, siguro bandang hapon, nang may isang pare ang nadatnan namin nang makauwi kami galing school. Mula sa sala ay nakikipag-usap siya kay Papa. Kinakwento naman nun ni Papa ang lahat ng kaganapan sa bahay magmula nung lumipat kami. Nalaman namin na binabalak pala ni Papa na ipapabindisyon niya ang bahay at ipapatawid na rin ang kaluluwa ng babaeng multo at baka sakali na mawala ang paramdam niya. At parang hindi naman po nagkamali si Papa sa hiningian niya ng tulong dahil nga sa matapos na ipabless ang bahay ay unti-unting nawala ang paramdam ng babae sa bahay na yon. Siguro ay 2 beses lang na bumalik ulit ang pare para sa ikalawang pabless pa. At magmula noon ay sabi rin ng kapatid ko na minsan na lang daw niyang nakikita ang babae. At may isang araw daw na kung saan wala nang nagpapakita ang babae. Hanggang sa nawala na talaga. Sa isip-isip ko, Sir Van, ay siguro naitawid na rin ang babae. Kaya na siya tuluyang tumigil sa panggambala sa amin. Sa ngayon po, Sir Van, yung bahay na yon ay ginawa na lang naming boarding house. Kasi medyo nakakaangat-angat na rin naman po kami pa konti-konti. Sa tuwing pumupunta ako doon, ay para ko pa rin nararamdaman yung presence. Kahit na sabi ng kapatid ko na wala na talaga siyang nakikitang babae. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. At sana ma-upload mo ito sa channel mo. Maraming salamat po and God bless. Hi, Sir Van. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Clarice. Gusto ko lang pong i-share ang hindi naman masyadong nakakatakot na experience namin noong nagpatayo kami ng bagong bahay. Nilipatan na lang namin siya at tinirahan ng maayos na lahat. Hindi pa po namin napapabless ang bahay namin bago namin tirahan. Kaya sa palagay ko, yun ang dahilan kung bakit may something unusual kaming nararanasan sa bahay. Una, Sir Van, ay palaging may naririnig kaming patakbo-takbo sa bahay namin. Sisimulan niya sa may bandang pintuan
at paikot-ikot lang siya sa buong bahay. Nung unang na-experience ko yon, ay hindi ako nag-isip na may something doon. Naisip ko pa nga noon na baka ay may mga batang napapadpad sa bahay nang hindi namin namamalayan. Dahil minsan ay may mga batang naglalaro lang sa labas ng bahay namin. Sa tuwing sinisilip ko naman yun para i-check, ay wala naman akong nakikitang tao, Sir Van. Sa tuwing naririnig ko ang mga yabag sa bandang bintana, ay sumisilip ako kasi kako baka nagtatago lang sila. Pero wala po talagang tao. Pero yung mga takbuhan at yabag ay naririnig ko talagang nandoon banda sa may bintana at lumalayo. Nanatili akong kalmado kahit na alam kong may something sa bahay namin. Hindi ako nagpanik kasi hindi pa naman pumasok sa isip ko noon na baka may entity sa bahay namin o baka guni-guni ko lang o imahinasyon ko ang naririnig ko. Paglipas ng araw, ay parang napapadalas ng paramdam na yon, Sir Van. Umabot pa sa punto na hindi na lang po takbuhan ang naririnig ko, na maski pala sila mama ay naririnig din. May time na nagje-general cleaning kami ni mama sa loob ng bahay. Tapos biglang may kinahulan yung aso. Pinagpatuloy lang naman namin yung ginagawa ni mama kasi kung minsan ay kumakahol yung aso namin kahit na walang tao. Makalipas ang ilang minuto, biglang may kumatok sa pinto. 3 atang katok yun. At yung aso namin ay kumakahol-kahol na naman. Sabi ni mama na pumasok na yung taong kumakatok. Kasi kung may bisita naman kami sa bahay, ay diretso katok naman talaga sila. Pero kung hindi naman napagbubuksan, ay sila na mismo ang nagbubukas ng pintuan. May tiwala rin naman kasi kami. Lalo at kilala naman namin ang lahat ng kapitbahay namin sa nilipatan naming lugar. Pero yung kumakatok, Sir Van, ay pinagpapatuloy lang ang ginagawa. Para siyang nananadya. Kasi habang sinasabi ni mama na pumasok na siya, kasi ay bukas naman ang pinto at hindi nakalak, ay mas nilalakasan niya ang pagkatok sa pinto. Inutusan na ako nun ni mama na buksan ang pinto, na ginawa ko naman. Ako nga rin po ay medyo nainis, dahil para talagang nananadya yung tao. Pagbukas ko sa pinto ay nagulat ako, dahil sa wala namang tao. Yung aso lang namin ang nakita ko na paikot-ikot sa kulungan niya. Tapos kumakahol-kahol at nakatingin sa akin. Nagtindigan na agad ang balahibo ko. Paano ba naman ay umalulong bigla yung aso namin? At kahit na pagalitan ko ay hindi siya tumitigil. Agad kong sinara yung pinto at dali-daling lumapit kay mama. Maski siya ay tinatanong kung nasaan na raw yung taong kumakatok at sino daw yun. Sabi ko agad na wala akong taong naabutan. Matapos nun, Sir Van, ay parang paulit-ulit na yung setup sa bahay namin. May kumakatok at sa tuwing pagbubuksan ko, wala namang tao. Kung minsan, sa tuwing nangyayari yon, ay inuutusan na naman ako nila mama na buksan ang pinto at hindi ko na ginagawa. Sinasabi ko agad na hindi yon tao at multo yon. Pero syempre hindi sila naniniwala sa akin kasi raw nasa modernong panahon na tayo para sa ganung bagay. So sabi ko na what if sila ang magbukas ng pinto minsan para maniwala sila. So yun nga po, nang minsan na may kumatok na naman, ay si mama ang nagbukas at siya man ay nagtaka dahil wala nga raw tao. Matapos yun, napag-usapan namin nila papa at ng mga kapatid ko na ipabless ang bahay namin. Kasi yung naunang bahay namin noon, which is nung hindi pa rin namin napapabless, ay meron ding ganong pangyayari. May nagpaparamdam din pong entity sa amin. Mas malala na nga lang doon dahil sa may naririnig na kaming umiiyak at mismong nagpapakita na sa amin yung entity. Di tulad ngayon sa ikalawang bahay namin na paramdam lang. Pero magmula naman ang ipabless namin yung dati naming bahay ay nawala yung pagpaparamdam. Pumayag naman agad si Papa noon. Mabuti na lang at medyo malapit lang din ang pare na nag-bless sa bahay namin noon. Sa bahay din namin ngayon.
Thankfully, matapos i-bless ng pare ang ikalawang bahay namin, ay doon na rin tumigil yung entity sa panggagambala sa amin.